Sige nga, isipin nga natin ang konti. Ano ba yung pinakamatinding pangako na ibinigay mo sa isang tao? Lahat ay nag-iisip dapat. Ay, lahat ba kayo nangako na? Ang inyo ba mga pangako ay kumusta naman? Kasi ang susunod kong tanong, have you kept the promise you have made to someone? Sige nga, I want that to settle. Kailangang makuha ng puso natin. Isipin mo, ano yung pinakamatinding pangako na ginawa mo or ibinigay mo sa isang tao at kung natupad mo ba yung pangakong yun. Okay. Naalala niyo na ba? Lahat tayo may pangako, di ba? Sabi nga, may pangakong ikaw lang ang mamahalin ko. Walang iwanan. Pexman. Yan. Ayan. Susungitin ang mga bituin. Para lang. Ayun, di ba? Ikaw lang. Eh, para maging akin, di ba? Kanta yun, di ba? Ayun. Amen. Okay na po, Okay. Sabi nga ni Win, mag-preach ka na lang namin, Bes. Masunurin naman ako. Ayun. Di ba may mga pangako tayo na hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan, ano man ang mangyari, nasa likuran mo ko, ano man mangyari, kakampi mo ko. Nasa na sila ngayon? Nasa na yung mga nangako sa atin ng ganon? Amen? Mayroon ba mga taong umiwan sa inyo? Meron ba mga taong nangako ng napakatatamis na mga pangako, pero ngayon, they are nowhere to be found. Amen? Ayun. Pero merong isang nangako sa atin. Amen ba? Ikaw, ay may pinangako ka ba sa Lord? Sige nga, syempre tayo, may mga nare-receive tayo pangako sa ibang tao, may mga tao din naman na nangangako sa atin. Ang Lord, marami tayong pangako na pinanghahawakan. Pero ikaw ba, nangako ka na ba sa Panginoon? Yung Lord, ibigay mo lang sa akin ang trabahong to, magtatimes talaga ako. Lord, Lord, promise talaga, uunahin na kita. Lord, hindi na ako a-absent sa pagsisimba. Lord, hindi na ako malilate. Lord, amen ba? Sige nga, naalala niyo ba ang mga pangako niyo sa Panginoon? Ako meron po akong naalala. Yes. May naalala si Ate Malan. Sige nga, Ate Malan, anong yung naalala? Ang naalala ko po kasi sabi ko, nung dumating ako sa mga pagsubok, sabi ko, Lord, kahit anong dumating na pagsubok, sa'yo ako magpo-focus. Doon dumating lahat. Sabi ko, naku, hindi ko pala kaya. Kaya yun po. Yung sabi ko, hindi, Lord, di na ako mangangako sa iyo dahil napakahirap pala. Ayun, narinig niyo? Lord, dumating man mga pagsubok, sa iyo ko magpo-focus. Nagdatingan nga daw lahat ng mga pagsubok. Sabi niya, Lord, hindi ko pala kaya. Ayun. Ayun, but then, the mere fact na nandito ka, still standing strong, lagi pa rin active sa gawain ng Panginoon, lagi pa rin busy sa pag-minister at sa pag-encourage ng ibang tao, ibig sabihin, yung pangako mo sa Panginoon ay natatayuan mo. Amen ba? Alam niyo po, meron din po akong isang pangakong ginawa. Ayan, so, yung pong batang ako, pagka-graduate ko po ng college, ipinangako ko na pag-aaralin ko ang aking kapatid. Ang kapatid kong bunso. So, pangako ko po yun sa aking mga magulang, pangako ko rin po yun sa aking kapatid. So, ako po ay 20 years old nung gumraduate ng college. Accountancy po ako. Ang sabi ko sa sarili ko, hindi na ako magbo-board exam kasi parang feeling ko po noon, hindi ako masyado magaling sa accounting. Although, galing po kaming 8 sections, parang 400 kami, 23 lang kami nakagraduate. Pero feeling ko, hindi ako magaling. Hindi ako magaling sa accounting. Ayaw kong bumagsak. Hindi na lang po ako nag-board exam. So, nagtrabaho po ako, and true enough, yung aking pong kapatid na bunso ay aking na-send sa college. Hindi po yun kahit minsan nag-installment. Yun po ay cash lagi ang tuition. Na ipagtapos po siya ng paluwagan. Ayan. Siya po ay nakagraduate.
Siya po ay engineer na ngayon. Siya po ay nasa Canada, Canadian citizen na. Natapos po ang aking pangako sa kanya nung siya ay makagraduate at maging engineer. So nakakatuwa po, parang iniisip ko, ang sarap pala kapag yung pangako mong matindi mong ginawa ay natupad. At nakikita mo na nagpo-flourish yung tao yun. Amen ba? Kahit na, syempre malayo na siya sa amin, hindi na namin siya nakakasama physically, nakikita mo na yung bawat pinupuntahan niyang lugar, yung po travel and travel sa buong mundo, parang wow, ako'y bahagi ng future na yon. Ako'y bahagi ng kanyang past, at lahat ng kanyang dinetread na journey ngayon, kasama ka doon. Kasi may pangako kang ginawa sa kanya. Kung bakit ko po kayo tinanong na matinding pangako, ang ating pong pag-uusapan ngayong gabing ito ay pinamagatang A Call to Commit. Ayan, A Call to Commit. The Lord is calling for us to commit to Him. Ayan, so mapapag-aralan natin, ano ba? Gano bang level ng promise yung commitment? Kayo ba, may commitment na ba kayong ginawa? Naging committed na ba tayo? And sabi po ng ating text verse for today, Ephesians 2:10, For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. May the Lord be the one to bless the reading of His word. Shall we pray? Lord, maraming salamat po Panginoon sa napakagandang gabing ito, O God. Salamat dahil dinako mo kami sa lugar na ito. Truly, Panginoon, alam ko na may napakagandang mensahe kang iiwan sa puso ng bawat isa sa amin, O God. Salamat, Panginoon. We are just so expectant for the things that you are about to do and for the message that you are about to reveal in our midst. Itago mo po ako sa likuran ng iyong krus, tanging mga salita mo lamang, hindi ang opinion ko, hindi ang mga salitang galing sa akin na mahayag. Salita mo lang ang mahayag sa aming kalagitnaan. This we ask and pray in the mighty name of Jesus we say, Amen and Amen. So, sa translation po ng Amplified, sabi po dito, we are His workmanship. Kanina, handiwork. Sa ibang salin, masterpiece. So, ibig sabihin po, tayo ay isang obra maestra ng ating Panginoon. Sabi na, His own masterwork, a work of art. Sabi mo sa katabi mo, wow, obra maestra ka pala. Amen. Huwag mong binabasta-basta yan kasi isa siyang masterpiece ng Panginoon. Created in Christ Jesus, ibig sabihin, reborn from above, spiritually transformed, renewed, ready to be used for good works. Ayan, so tayo doon inilikha ng Panginoon na isang obra maestra na para gumawa ng mabubuting bagay. Sabi diyan, for good works which God prepared beforehand so that we would walk in them. So yung magagandang bagay na inaasahan ng Panginoon na gagawin natin, yan ay, sabi nga, ipinrepare na ng Lord noon pa man. So kung bakit po a call to commit ang ating pag-aaralan, kasi inaasahan ng Panginoon na magiging committed ka to do good works. Tanong mo nga ang katabi mo, kapatid, gumagawa ka ba ng good works? Alam niyo po ba, nakakatuwa? Ang Lord po na nag-create ng mundo, ginamit niya lang ay ang mga salita niya. Let there be light, and there was light. Let there be fishes in the ocean, birds that flies, let there be livestock, let there be plants, let there be, and there it was. Amen? Pero, alam niyo ba, nung ginawa ka niya, ikaw at ako, siya po ay nagtupi ng kanyang polo na humawak ng putik at minold ka niya. Nagtrabaho po ang Panginoon. Amen? Nagtrabaho ang Panginoon para gawin ka. Sabi nga,
He prepared everything for us to do ahead of time. Lahat ng yan ay ginawa na niya noon pa para ikaw ay gagawa rin ng mabubuting bagay. Amen? So, sino ang handa ng gumawa ng mabubuting bagay? Okay, sabi po sa Psalms 37 verse 3 to 5, trust in the Lord and do good, dwell in the land and enjoy safe pasture. Take delight in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Commit your way to the Lord, trust in Him, and He will do this. Kung makikita niyo po ang verse na ito, makikita niyo na ang susi para gawin ng Lord ang pangako niya sa iyo ay ang pagtitiwala mo sa Kanya. Amen. So minsan, kaya hindi pa ginagawa ng Lord ang mga bagay na idinadalangin mo, malamang kulang ka pa sa tiwala. Amen. So ngayon, dadagdagan natin ang ating pagtitiwala sa ating Panginoon. Okay? Okay. I-define muna po natin ang commitment. Sabi po dyan, commitment is an agreement or pledge to do something in the future. Ayan. Ulit. Meron tayong quiz mamaya, so dapat makinig ng ayos. It's an agreement or pledge to do something in the future. Ibig sabihin, kung hindi mo tinupad ang iyong pinangakong gagawin or pinledge na gagawin, ibig sabihin, walang commitment. Siyempre, kasi ang sabi dyan, you have to do something in the future. So, ibig sabihin, kung hindi mo nagawa ang ipinangako mo, halimbawa, magdadala ko ng baboy sa kasal mo, at hindi ka nagdala, sabihin sa'yo, hindi ko committed. Amen? Walang commitment doon. Alam niyo po ba si Derek Ramsey? Sabi niya, hindi daw po siya magpapakasal. Ever. Kasi wala siyang tiwala sa kasal. Hindi po siya nakikipag-commit. Nakikipag-girlfriend siya. Mahal niya yung tao pero hindi siya magpapakasal. But then, he met Ellen Adarna. Isang linggo lang, nagpakasal siya. Kasi nakita niya yung characteristics ng babae, ng tao na gusto niyang maging committed siya ever. Amen. So, ibig sabihin, sina Angelica Panganiban dati, hindi siya ka-commit para sa kanya. Bakit ang point ko? Ibig sabihin, kung may mga pangako tayong ginagawa at hindi natin natutupad, malamang yung pinapangakuan natin ay hindi ka pangako. Pero kung nangangako tayo at tinutupad natin, ibig sabihin is iba yung weight ng taong yon sa atin. What more sa Panginoon? Ang Panginoon, maraming pangako sa atin. Amen ba? Sino may pinapanghawakang pangako ng Panginoon sa kanyang buhay? Amen. Amen. Lahat tayo may pinapanghawakang pangako. Ang Biblia po ay punong-puno ng napakaraming siksik-liglig na mga pangako na pwede nating hugutin sa anumang estado ng ating buhay. Anuman ang kalalagayan ng ating buhay, pwede tayong bumunot ng mga pangako ng Panginoon doon. Pero ang Lord po'y umaasa din na mangangako tayo sa Kanya. At ang Lord ay umaasa na sa ating pangangako sa Kanya, tutupad tayo sa ating mga pangako. Amen. Kasi ang gusto ng Lord, committed ka. Sabi mo sa iyong katabi, committed ka ba? Committed ka ba? Ayan. So, dapat committed tayo. Sabi dito, may 3 daw pong definition ng commitment sa Urban Dictionary. Una, it is an action that speaks louder than words. Ibig sabihin ng commitment ay hindi lamang siya salita, kundi siya ay verb. Action word siya. Ang commitment ay kumikilos. Kapag sinabi mo at nangako ka, dapat may aksyong gagawin ka. It is more than the words that you speak, but it is the action na gagawin mo. Action that speaks louder than words. So, ibig sabihin, when you say, I love you to someone, that means that you are committed to loving that person kahit na nakakainis, kahit na nagbubunganga, kahit na madumi sa bahay, ayan, diba? Kahit na marami kang nakikitang kapintas-pintas,
dire-diretso ka pa rin sa pagmamahal sa taong yun kasi nangako ka na mamahalin mo siya. Amen ba? Okay. Ayan, pangalawa, making time when there's no time. Kapag ka ikaw ay committed or you have a commitment to someone, gagawa ka ng panahon. Gumagawa ka ba ng panahon, Daniel? Ako, yes. Literally po ba? Yes. Literal na panahon. Ano ba? No, you are making time. Are making time when there's no time. Kahit gano'n ka busy, kahit gano'n ka puno ang iyong schedule, you make time. Sa pag-ibig. Yes, Para baliktad na. Ito yata mas puno. Okay. Sabi po kasi, when you are committed or when you have the commitment, gagawa ka ng oras because the best gift that you can give to someone is your time. Amen. Time po, sabi nga daw, ang pinaka-best way para spell mo ang love is through T-I-M-E. Time. Kasi daw, when you give your time to someone, you are giving him or her a portion of your life that you can never take back. So yung oras na ibinigay niyo sa Panginoon ngayon, kahit burahin niyo ang buhay ninyo, hindi na yan mabubura sa talaan ng Panginoon. Nakalista na sa pagkakataong ito, umaten ka, tinuna mo ang Lord. Amen? So kapag ka ang oras daw po natin ay 24 lamang, no matter how hard we work, kahit na gaano tayo magtrabaho, kahit na wag tayong matulog, kahit na gawin natin at paguri natin ang sarili natin, our 24 hours will always be 24 hours. Hindi madadagdagan ng 0.5. Hindi madadagdagan ng minuto or segundo ang 24 hours mo. Kaya dapat gamitin natin ang tama mga oras natin. We have to make time kahit na wala kang oras, lalo na para sa ating Panginoon. Okay ba? Pangatlo, transforms a promise into reality. Ito ba'y definition ng Urban Dictionary, ha? Yan. Kapag daw ikaw ay committed na tao, yung mga bagay na ipinangako mo ay gagawin mong realidad. Hindi mananatiling pangako lamang. Hindi mananatiling mga salita lamang. Ito ay magiging katotohanan. Ito ay magiging realidad. Amen? Nagmarka ba? Okay. Ayan. Commitment finds time, makes time, gives time. Sige, let that sink in sa inyong mga budhi. Commitment finds time, makes time, gives time. Kaya kung ang karelasyon mo hindi ka binibigyan ng oras, umalis ka sa relasyon na yan. Let's settle it. Finds time. O, di naman ang picturean mga bata. Ganyan. Amen. Alam niyo po, kung ang Lord ay hindi mo binibigyan ng oras, aalis ang Lord sa buhay mo. Ang Lord po nangangailangan ng oras. Because He is finding time for you, He is making time for you, and He is giving time for you. Ang lahat ng 24 hours natin ay galing lamang sa Panginoon. Ngayon, kung hindi mo maisingit ang Lord, aalis ang Lord. Amen? Ayan. Sabi po dito, the greatest gift you can give to someone is your time. That's true. Amen. Okay. Sabi dito, if we do not commit our life to anything, we become nothing. Alam niyo daw po, parang, sino dito ang mahilig sa kainan? Taas ang kamay. Wow, parang tayo tatlo lang. Okay. Sino ang mahilig sa kainan? Sige nga, quiz tayo sa kainan. Kapag may buffet, ano ang nauuna? Kanin. Appetizer. Sunod. Soup. Sa kanila ka nag-start. Soup. Okay, next. Tapos ng soup. Saan yan? Sa dulo po kami nag-start. Sa kanila. Dessert yan. Kala ko plato na uuna. Okay, mga main course na ang susunod. Maraming ulam. Maraming kung ano-anong mga main course doon. At matatapos sa
dessert at sa juice. 'Di ba? Ang tao daw po na committed, ang mga tao pa lang walang commitment, pagtayo niya sa buffet table, dala-dala ang plato niya, pagpunta niya doon sa appetizer, hindi mo na siya kukuha. Lalakad siya ng lalakad na, pili siya ng pinaka-the best at pinaka-swak sa kanyang panlasa. Lalakad sa main course, dadating sa dessert, papunta sa juice, walang laman ang kanyang plato. Yun daw ang wag na wag mangyayari sa buhay natin. Yung nagsimula tayong mabuhay, pumipili ka ng mga gusto mo sana, kaya lang sa kakapili mo, ay hindi pa ako magkukumit dito kasi baka meron pang mas maganda. Ay, hindi pa ako ulit magkukumit dito kasi baka meron pang mas swak sa akin. Ang masama, hindi naman natin hawak kung hanggang kahaba ang buhay natin. Ang pinakapangit daw na pwede mangyari sa atin ay yung matapos ang buhay natin sa mundong ito na empty ang plate mo. Sana man lang dumampot ka kahit puto. Amen. Sana man lang dumampot ka kahit puto. Yun ang sabi ng Panginoon. Kaya nire-remind tayo ng Lord that if you do not commit your life to anything, you become nothing. Ayaw naman natin na wala lang tayo, di ba? Gusto naman natin na kapag ka tayo inaalala ng mga tao, they are remembering kind words, nice thoughts, at magagandang karakter. Kasi nagmamarka tayo. Amen ba? So sabi nga daw, ayan, okay, sa sekular na mundo, ang isang committed na tao, parang dinidefine siya kapag ikaw ay matagumpay. Ang artista na matagumpay ay maraming projects. Lagi mo nakikita sa mga commercial. So pag konti ng tulog, ibig sabihin, pag successful. Amen ba? Kapag ang mga politiko, yung maraming inaanak sa kasal. Yung parang tipong kaka-attend pa lamang, hindi magtatagal kasi may pupunta yung susunod. Amen? Yung kausap mo, hindi mo na nakausap dahil tawag, maraming sagot ng telepono, nakakainis yun. Pero ang gagawin natin. Pero ako pinatawag pa, tayo naman ang kausapin. Ayun, diga, ibig sabihin, sa definition ng mundo, yung mga taong ganon, yun ang successful. Pero sa definition ng Lord, iba. Ang mga taong maraming oras na ginugugol sa Panginoon, yun ang spiritually successful. Sabihin mo sa iyong katabi, spiritually successful ka ba? Spiritually successful ka ba? Hindi daw nakikipag-usap. Wala makausap si Mami. Ayan. Ngayon, ang tanong, committed ka ba? O committed ka na? Committed. Committed. Okay. Committed ka? Kanina dinefine na natin ang commitment, di ba? Action speaks louder than words. You make time even if there's no time. You turn a promise into reality. Everything that you do gives glory to the Lord. Ibig sabihin, committed ka. Kapag lahat ng ginagawa mo, ang sentro ay ang bigyan ng glory at papuri ang ating Panginoon, committed kang tao. Ngayon, kung hindi, committed ka. Okay. Ngayon, I want that to sink in again. Isipin nyo nga, committed ba ako? O committed na ako? Committed ka kapag ka, ako naman lagi nang in-invite, ako'y a-attend na, pero ako'y tutulog na lang doon. Committed yun. Amen, di ba? Committed ka kapag ka, basta makasimba lamang kahit na preaching na ng kalahati ako dadating, ang mahalagay na kasimba. Committed yun. Kasi ang taong committed, yung committed na tamang spelling, gagawa ng oras, gagawin special ang Panginoon, ang gagawin, lahat ng bagay na makakapagbigay ng glory sa Lord, yun ang gagawin niya. Kasi ang Lord ang sentro ng lahat ng ginagawa niya sa buhay niya. And everything that does not fall into giving glory to the Lord ay committed. Committed na ba tayo? O committed pa? Siguro in one way or another, lahat tayo ay may committed na mga moments sa buhay natin. Wala naman magmamalinis. Diba? Alam niyo po kagabi,
A-attend ako ng men and women, AMW. Muntik na akong maging committed. Dahil syempre, nagtrabaho, pagod na pagod. Pagdating sa bahay, uy, walay na food. Syempre, hindi pwede magreklamo kasi sabi, Daddy, gusto mo yan. Walang pumilit sa'yo magtrabaho. Kaya, ay, cook muna. Cook muna. Tapos mamaya, bis na si Kuya Jimmy. Nag-aabang na, 6:30. Parang may iiwan ako. Naiiwan. Sabi ko, Antay, Daddy, ako ngayon umuna na nga kayo. Ako susunod na lamang. Sabi, Daddy, di intayin. Naku po, napakatagal pala luto ng pork steak kapag bato pa. Bato pa! Naku po, napakatagal. Hanggang si Daddy, ako'y pretzel. Ako'y umalis. Iniwanan na si Bes. So, iniwanan ako. Tumarang, huwag ka na sumama. Huwag ka na rin sumunod. So, ako'y committed na. Naku, committed na nga ako. Hindi ako'y pork steak pa. Ako'y maghahapat pa. Huwag na nga tayo ligo na lang ng baby ko, Lord. Tapos, tutoy ihatid mo ako. Wala ang car ng bata. Naku, patay. First time magko-commute si girl. Tapos, gabi pa. Pero, dahil tayo'y committed, walang mahirap, walang imposible, makakarating kapag ginusto. So, nag-tricycle ko, ang girl, nakarating. Hindi pa nag-i-start ang gathering. Purihin ang Panginoon. Di ba makarating ang Okay lang Lord? yun. Wag na sa... When you are committed, gagawa ka ng paraan, gagawa ka ng oras. Kasi kapag hindi mo nagawa ng paraan, bagsak ka sa committed na ayaw ng ating Panginoon. Okay, bilisan na natin. Meron po tayo mga types of commitment. Ayan. So, apat po itong types of commitment. Una, total commitment. Kapag daw po meron tayong total commitment, ibig sabihin dyan, Jesus is the Lord in all areas of our lives. So, kapag ka total commitment, ibig sabihin, sabi nga, ang Lord, ang Diyos sa ating puso, sa ating isip, sa ating katawan, sa ating kaluluwa. Amen. He is the God of our bodies. He is the God of our brains. He is the God of our being. He is the God in all aspects of our lives. Ang total commitment po ay ibinigay sa atin ng Panginoon. Amen. Jesus gave us His total commitment. Dahil nung namatay ang Lord para sa iyo at para sa akin, ibinigay niya ang buong buhay niya. Ibig sabihin yung commitment na ibinigay niya sa iyo ay buong buo. Amen? Okay. Para daw pong si Porky at saka si Chicky, naglalakad po silang dalawa. So naghahanap po sila ng kakainan. Ngayon, ito si Porky at saka si Chicky, nakarating sila sa isang restaurant. Ngayon, nakita doon, wow, tapsilog. Wow, pork silog. Wow, kung ano ng mga silog. Dito na tayo kumain. Alam niyo po ba, umiiyak si Porky? Sabi niya, bakit ganon? Ikaw, itlog lang. Itlog lang. Samantalang ako, kailangan ko mamatay para magka-pork silog. Amen. So, ibig sabihin, yung commitment ni Chicky, partial lang. Hindi naman siya mamamatay kapag umitlog siya. Ngayon, si Porky, para makakain ka ng pork silog, kailangan mategi bumbum. Kailangan mamatay si Porky para magkaroon tayo ng pork silog. Total commitment. Ngayon, sabi mo nga, kaya mo bang ibigay ang buhay mo sa Panginoon? Kaya mo bang maging pork? Can you give your all to the Lord? Sabi dito, Jesus paid our salvation with deep love, full commitment, and ultimate sacrifice. Ang nakakatuwa dyan, yet we are sinners. Christ died for us. Makasalanang, maputik na maruming pa tayo, ang Lord namatay na para sa iyo at para sa akin. Makasalanan. Sabi nga, ano nga yan? Wait lang ha. Sabi ito, greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friend. Kaya mo bang magbuwis ng buhay para sa iyong kaibigan? Kaya ba? Kaya kong magpautang, kaya kong tulungan siya, kaya kong ihatid sundo, kaya kong gawin ang maraming bagay, pero yung ibuwis yung buhay, parang kahirap naman, di ba?
Pero isipin mo na lang, hindi ka pa kamahal-mahal nun, namatay na ang Lord para sa'yo. That is total commitment. Okay. Sabi dito, Luke 10:27, He answered, Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind. Yan po yung pagmamahal na gusto ng Panginoon. Hindi mind lang, hindi heart lang, hindi body lang, kung hindi with your all. Sabi po ni Ed Lapis, bakit naman daw ang Lord parang napaka self-itis? Yung parang ano naman itong Lord, ang gusto mamahalin mo siya with your all your heart, with all your soul, with all your strength, with all your mind. Tapos lahat pa ng tao, nire-require niya ng ganon. Sabi niya, bakit ganon kaya? Sabi niya, sa pag-aaral daw niya, kasi daw, kung mamahalin mo ang Panginoon ng lahat-lahat sa buhay mo, iwan ka man ng iba, may babalikan ka pa. Kasi kung ang iyong pagmamahal ng buong buhay, ibibigay mo sa isang tao, sa asawa mo, pag iniwan ka niyan, broken ka. Diba? Parang devastated ang buhay mo, mawawalan ng kabuluhan ng buhay mo, kasi yung taong minahal mo ng higit pa sa buhay mo, binetray ka. Pero, kapag ka ang Lord, ang number one sa buhay mo, iwan ka man ng asawa mo, may Diyos ka pa rin tatakbuhan. Amen? Kaya ang gusto ng Lord, mahalin mo siya ng buong buo. Okay? Ayan. Pangalawa, continual commitment. This is a commitment to Christ. Commitment to Christ is a daily decision. Ibig sabihin ng ating commitment sa Panginoon ay hindi lamang tuwing Sunday. Hindi lamang tuwing every other Saturday. Ang commitment natin sa Panginoon ay mula Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Monday, dire-diretso. 24/7. Amen ba? Meron daw pong karakter. Sino yung naaalala niyong ganong karakter sa Bible? Yung continual commitment ang kanyang pinakita. If you can remember the story of Jacob, si Jacob po ay nangako sa kanyang uncle na si Laban na magtatrabaho siya para kay Rachel. So yung commitment niya kay Laban at kay Rachel ay sa unang 6 na taon, dahil kailangan muna magpundar ng maraming mga livestock. Sumunod, 7 taon. Tapos, sabi, hindi pwede mag-asawa muna itong mas matanda. Sumunod na 7 taon, inabot ng 20 years ang kanyang commitment para lamang makuha ang pinakamamahal niya si Rachel. Continual commitment. Hindi nun dahil niloko ka na sa una, ay nung kadyang ka na, iyo na yan. Diga, hindi po ganon. Ang continual commitment ay commitment na tuloy-tuloy. Kahit na may mga nadidiscover kang pangit na ugali, uy, pinakasalan mo yan. Committed ka dyan. Dire-diretso. Ha? Amen. Ayan. So, dapat daw po ang commitment na meron tayo sa Panginoon ay continual. Ibig sabihin, pag pinagpapala ka, committed ka. Pag pinagpapalo ka, committed ka pa rin. Kapag nagkakaroon ka ng maraming tagumpay, committed ka. At kapag kamaroon ka maraming pagsubok, committed ka pa rin. Kasi kung hindi ka committed, ikaw ay committed. Amen. Okay. Ang commitment natin kay Lord, kay Jesus, ay hindi lamang libangan, hindi lamang panandalian, kundi pangmatagalan. Mommy Best Wisdom 101. Okay? So, ang Lord po, ang commitment natin sa Kanya ay hindi ngayon lang. Ang commitment natin sa Panginoon ay panghabang panahon. Dahil alam niyo po ba, ang commitment ng Lord sa iyo, ang pagmamahal ng Lord sa iyo ay hindi magbabago anuman ang pagmamahal mo sa Kanya. Bakit? Kasi ang ating Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Nagmamahal siya hindi dahil gusto niya suklian yung pagmamahal mo sa Kanya, kundi nagmamahal siya dahil siya ay Diyos ng pagmamahal. Amen? Kahit na gaano pa ang maging ugali mo, mahal ka pa rin ng Lord. Okay? Ayan. Sabi dito, Luke 9:23, Then he said to them,
all. Whoever wants to be my disciple must deny themselves, take up their cross daily, and follow me. So, ibig sabihin, ang pagbubuhat ng krus ay araw-araw. Ayun, ang pagsunod sa Panginoon ay araw-araw. Hindi dahil ngayon maluwag ang schedule ko, sige. Or bukas, wala akong, hindi ako maka-attend bukas kasi meron akong gagawin. Hindi ganon. Ang gusto ng Lord, araw-araw. You take up your cross daily and follow me. Okay. Sunod, faithful commitment. Committing to Christ in faith means we fully surrender our life and accept His will. Sino naman ang naaalala niyo sa Biblia na may faithful commitment? Sige nga. Marami namang may faithful commitment, pero yung pinaka magmamarka sa atin ay si Abraham. Sabi niya. Alam niyo po ba si Abraham sa kanyang faithful commitment sa Panginoon, kahit na hiningi ng Lord ang kanyang anak, na bagyan niya ng naging anak, bagyan ng may pagkaloob sa kanya, walang tanong-tanong, susunod siya sa Panginoon. Because He is working on His faith. Amen? Wala siyang question sa Lord. Wala siyang itinanong na kahit na ano sa Panginoon, basta siya susunod lamang. Siguro yan at siguro yung napakataas na level ng commitment, ano. Kasi minsan sumusunod tayo, kapag nakita na natin, meron tayo na foresee in the future, na-figure out natin kung ano yung pwede mangyari, susunod tayo. Pero kapag ka madilim na madilim, wala kang naaaninag na kahit na ano, walang kaplano-plano, parang kahirap namang sumunod. Pero ang gusto ng Lord na pagsunod ay yung sunod na blind obedience sa Kanya. Magtitiwala ka lang that the Lord will not put you to harm. Magtitiwala ka lang na sagot ka ng Panginoon anuman ang mangyari sa buhay mo. Amen? Okay, let's read the verse. Sabi dito, 2 Timothy 2:13, if we are faithless, He remains faithful, for He cannot disown Himself. Kahit na mawalan ka ng pananampalataya, mananatiling faithful ang Lord sa iyo kasi karakter niya yon. Hindi niya kayang i-disown ang sarili niya. Amen? Yun yung sinasabi ko kanina, hindi maapektuhan ng faith mo, ng pagmamahal mo, ang pagmamahal na ibibigay sa iyo ng Panginoon. Amen. Sabi dito, let us hold unswervingly to the hope we profess, for He who promised is faithful. Ang nangako po sa atin ay tapat. Kaya makakaasa tayo, minsan matagal, minsan mahirap, minsan wala kang nakikita, pero kung ang pangako sa iyo ng Lord ay plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future, umasa ka na may magandang mangyayari sa kinabukasan mo. Kasi ang nangako sa iyo ay He who promised is faithful. Tapat ang nangako sa atin. Amen ba? Amen. Sino may hinihintay na pangako sa Lord? Amen. Sino ang medyo natatagalan na sa paghihintay? Yung medyo dumadating ka na sa level ng pagkainip. Today is a reminder to all of you na huwag kang mainip, patuloy kang magtiwala kasi ang nangako sa iyo ay tapat. Amen? Okay, the last commitment, yun ito. Obedient commitment. Obedience to Christ is not an option. There's no commitment without obedience. Sino naman po ang karakter sa Biblia na maaalala nyo sa kanyang obedience sa Panginoon? Napakarami naman ang obedient. Pero there's this one character na pinagtatawanan na ng mundo kasi naggagawa ng bangka sa ibabaw ng bundok. Dahil, sabi ng Lord, lulubog, babagyo, mababaha, mamamatay kayong lahat. Kaya magawa ka ng bangka sa ibabaw ng bundok. Pero 150 years na,
hindi pa man lamang umuulan. Kaya ano ang kanyang narinig? Pinagtatawanan siya. Ako, tingnan mo naman ito. Gawa ng gawa. Tingnan mo, wala naman ng senyales na uulan. Hindi man na nagpupuwet ng kawali ang kulay ng langit, di ba? Pero si Noah, tuloy pa rin sa pagsunod. Kahit na pinagtatawanan ka na, kahit na hinahama ka na, kahit na nililibak ka, kahit na pinapersecute ka, si Noah tuloy lang. Kasi si Noah, committed. Ikaw ba? Pagka na-persecute na, hindi nasisimba. Kapag attend ka ng attend doon, hindi naman nagbabago ugali mo. Ayan, di kong alis na, hindi nasasali, di ba? Huwag tayong ganyan. Sabi niya dyan, dapat obedient commitment. Kasi ang sabi dito, there's no commitment without obedience. Never ka magiging committed na tao kung hindi ka obedient. Kasi sabi dito, so why do you keep calling me Lord, Lord, when you don't do what I say? Sabi ng Panginoon, bakit mo pa ako tinawag na Lord, Lord, kung hindi mo rin lang susundin ang aking sinasabi? Ito po'y mahilig kong marinig sa Ate Maria nung bata kami. Tawag ka pa ng tawag ng ate, hindi ka naman nasunod. Diga? Tayo bilang mga magulang, sinasabi ko rin po ito sa, mami pa kayo ng mami sa akin, you never listen to me. You're not even doing what I am saying. So you don't have the right to call me mami. Ang sabi ng Lord, Lord naman kayo ng Lord, ayaw namang sumunod. Sasabihin mo sa iyong katabi, sunod na. Sunod na. Okay. Ayan na, susunod na. Okay. Selective, conditional, partial, and delayed obedience is not obedience at all. Mami Best Wisdom 102. Ano daw yung selective? Yung pinipili mo lamang ang susundin mo. Pinipili. Halimbawa, pagpunta mo sa church, ay, okay, ang ganda ng mensahe para sa akin yan. Ay, okay. Uy, magpatawad daw. Hala, ay, magpatawad. Pinipili mo lang. So, dinaisip mo lang ang lahat ng narinig mo, pero yung ayaw mo, hindi mo nasusundin, hindi akin yon. Selective. Conditional. Uy, ako naman ay sisimba na kapag ka naka-oras. Tsaka ako naman ay magbibigay na ng aking tithes kapag ka ako'y na-increasean. Yung lahat ng gagawin mo ay depende sa isang kondisyon. Partial. Yung gumawa ka naman at sumunod ka putulaang. Ang sabi, dapat tatapusin ang 7 nights. Ano nga yan, 7 nights? Prayer meeting. Nakatatlo ka na, tama na yun. Partial. Diga? Tama na, nakatatlo na eh. Delayed. Yung saka na. Delay na lang muna, di ba? Nagigets nyo naman, hindi ko na-explain. Okay. Selective, conditional, partial, and delayed obedience is not obedience at all. So, ibig sabihin, kapag hindi siya obedience, siya ay very good. You are on my wavelength already. So, kapag hindi ka obedience, ibig sabihin, this is disobedience already. At ang sabi, kapag ikaw ay disobedience sa Panginoon, ibig sabihin, hindi ka committed sa Panginoon. Ikaw ay committed. Okay. The 3 B's po. May 3 B daw po ang commitment. Una, you have to be committed to God. Yan ay yung pinag-usapan natin kanina. Na you have to be committed sa total commitment sa ating Panginoon, faithful commitment, continual commitment, at ang ating obedient commitment. Pangalawa, you have to be committed to your family. Sabi nga ni Rab Gio, our family is our first ministry, but it is not your only ministry. Marami pa po tayong ibang ministry, huwag kang ma-focus lang sa pamilya mo. Amen? So, pwede mong unahin ang ating pamilya, pero hindi mo papaikutin ang buhay mo at ang paglilingkod mo sa pamilya mo lang. Marami pang nangangailangan sa iyo sa labas ng iyong tahanan. And number 3, be committed to the church. At dito po tayo
magzi-zeroin tayo. Meron pa po akong 3 points to being committed to the church. Okay. Una, you have to be committed to church or to BS attendance. Ang unang commitment na inihahamon ng Lord sa atin bilang mga Kristiyano ay you have to be committed to church or BS attendance. Saan po Christmas party. Uy, alam. So, ibig sabihin, nandi dyan. Okay. Nakita niyo ba ang sarili niyo dyan? Di ba? So, dahil nakita niyo ang sarili niyo dyan, tingnan niyo yung mga tao na nandi dyan, pero wala ngayon dito. Pinanalo kay Lorena. Yung mga nanalo ng kambing, wala dito ngayon. Okay. Diba? Representative. Okay, nandito ka. Nandito nanalo ng bigas. Kung ano yung mga bigas dyan, nandito naman. Si Mami. Okay, what is the challenge? The challenge is, kung nakaya mong mag-attend ng Christmas party, kung nakaya mo na uma-attend naman dati, dapat kaya mo rin umattend ngayon. At ang challenge ko para sa inyo, sa mga taong nakikita nyo dyan, 200 something tayo dyan. Ilan lang tayo ngayon? 50? Nasaan ang iba? So, ang goal natin, ang commitment ng Lord na hinaasahan sa inyo, ibalik sila dito. Okay? Amen ba? Commitment to church. Church, ito po ang church. Sa mga hindi nakakaalam na church ito, malamang hindi pa kayo nasimba. Ang gusto ng Lord, makarating kayo at maka-experience kayo ng matinding anointing kapag umattend tayo ng church. Okay? So, kailangan committed tayo to attending our church. Bukas po ay linggo, inaasahan ng Panginoon na committed tayo sa pag-attend. Kapag nga doon uma-attend tayo at excited ka at committed ka, gabi pa lang, inihahanda mo ng isusuot mo. Excited na excited ka. Kasi kung ang makikipag-meet sa iyo ay si Governor Hermelando Inco Mandanas, siguradong ikaw, maagang-maaga hindi ka magpapalit. Diba? Kapag may interview ka sa trabaho, imposibleng magpalit ka kasi ano yon, first impression. Gagawin mo ang lahat. Kung sinabing alas 10, baka alas 8 nandutun ka na naghihintay. Pero bakit pag-a-attend ng church? Alam mo, mamaya na. Alam niyo po, dati noon, ito na may dati, ito po mga pamangkin ko, pag dumating sa church, preaching na. Preaching na. Hoy! I want to remind all of you na pag sumisimba po tayo, ang lahat ng natatanggap natin ay para sa atin. Ang word, para sa atin yon. Ang lahat, ang communion, para sa atin. Ang giving, para sa atin yan. Because when you give, you will receive more. Isa lang po ang para sa Panginoon. Ang worship lang po ang para sa Panginoon. Kaya wag naman nating i-miss ang praise and worship. Kaya dahil yun lamang ang para sa Panginoon. Ang lahat ng a-attenda natin ay atin na yun. At ang nakakatuwa po dito sa mga pamangkin ko, ang aming po challenge, kailangan bago mag-welcome, nandudo na sila. So bago mag-welcome, tingin muna ang mga mataklawin, nandudo na sila. Praise God po, dahil ngayon hindi na sila nalilate. Palakpakan natin ang Lord! Praise God! Okay. And that is the challenge to all of us, ha? Hindi, sir, fireman, hindi late, ha? Okay. Pangalawa, asa dito? Yan, alam niyo na naman yung verse na yan. Siyempre, seek first. When you seek first, huwag ka namang late sa pag-seek first. Okay, pangalawa, kapag gusto, may paraan. Kapag ayaw, may dahilan. Kapag laging may dahilan, si Lord ay hindi napapapurihan. Kasi kapag gusto mo naman, gagawa ka ng paraan. Kapag hindi ka nakagawa ng paraan, ibig sabihin, hindi mo gusto. Amen? Okay. Committed to church growth.
Kailangan daw po tayo'y committed sa pagpapalago ng ating church. Paano tayo magiging committed sa pagpapalago ng ating church? Ilan ang friends nyo sa Facebook? 3,000? 2,000? Sa IG? Sa mga kung ano-ano pang social media thing? Ilan ang nakasalamuha mo sa trabaho mo, sa mga minemekaniko ni RM, sa mga hinahayuhan ni Pastor JD, sa mga tinetherapy ni Win, sa mga tinetrain ni Brother Daniel? Ilan ang nakausap ninyo? Madami, di ba? Sa isang araw, madami. So, ilan na na-invite ninyo? Doon. Si Tatay Loni, wala daw eh. Garote ito eh. Committed. Okay. Ayun, ang ibig sabihin, if you are committed to growing the church, lahat, para kayo dapat si Daddy Bess. Alam niyo po si Daddy Bess, minsan ako, kami nagkakatingin ng mga bata, naku, nalabitan na naman ni Daddy yun. Nakakaiyak. Ang mga bata, nakakaiyak, mami. Oo, lagi po siyang may ganong earth. Pag naramdaman niya yung conviction, hindi pwedeng hindi niya lalakaran yung conviction. Kahit na mukhang pipigilan ko na, tuloy pa rin siya. So that is committed to growing the church. And I want, gusto ko rin, alam niyo, actually, dinidesire ko yun. And I believe dinidesire niya rin. So next, BS night, kayo ay meron ng kasama to grow this BS night. Okay? Next, sabi dito, you have the power to change someone's life through an invitation. Kaya mong gawin at baguhin ang buhay ng isang tao sa pamamagitan lang ng isang imbitasyon. Kanina, akala ko may buhay ng nabago. Kasi po, ang aking kuyang panganay, matagal na pong idinadalangan itong aking mga pamangkin. Na gusto nila talaga na mapa-attend, gusto nila na maging... Hindi naman po ayaw yung mga ganitong gathering, kaya lang hindi na-attend. Hindi naman namimigil. Pag naman kami may kainan, hoy, magpe-pray muna. Wala, lagi naman siya nang muna magpe-pray. Gusto din naman may nagsha-share ng kaunti. Pero hindi na-attend. Pero kanina nakarating na siya dito. Kaya lang umalis din. Pero at least nakarating na. Konti na lang. Munti ko lang ilak ang mga... Okay. Ilak na namin ang mga pintuan na tayo magsimula na agad. Kaya lang umalis siya. Pero malapit na, we are there. We're getting there. Okay? You have that power. Sabihin mo sa katabi mo, may power ka. May power ka. Kaya mag-invite na. Okay, next. If an invitation is important to them, they will find a way. If not, they will make an excuse. Sino ang in-invite dito at nagdahilan dati? Huwag niyo sabihin ako lang. Kayo ano kayo dyan? Lahat tayo nang in-invite dati, paano ang dahilan natin? Alam niyo po, kami po ni Daddy Best, tuwang-tuwa kami pag nagdadahilan. Kasi alam ko, pag nagdahilan, mauubos din. Mauubos din ang lahat ng dahilan at mapapagbigyan. Ang iintayin natin ay yung mapagbigyan tayo. Hayaan mo magpasalamat ka kapag nagdahilan. Uy, naku may bisita. Naku dadating si Ining. Naku may ihahatid. Mauubos din yan. At ikay mapapagbigyan. Amen? Okay. Committed to church needs. Kanina, attendance. Sunod, growth. Ngayon naman, church needs. Ano ba ang pangangailangan ng ating church? Napakarami po ng needs ng ating church. At kung hindi mo kaya yung ginagawa ni Pastor JD na humayo sa jail, humayo sa Bat MC, sa mga onco patient doon, humayo sa napakaraming taong pinupuntahan, then participate in giving para maka-participate tayo sa pag-reach out ng maraming souls. Marami pong ways kung saan magiging committed tayo into growing the church. You have to just give your tithes and your offering. Amen. Iba pong bahagi ng turo yon, pero yun po yun. If you really want to be used by the Lord, sabi nga, merong 5 T kung saan magagamit tayo ng Panginoon. Una, time. Pangalawa, talent. Pangatlo, treasure. Pang-4, testimony. Pang-5, very good, Win. Natuto si Win. Okay. Temple. Your body is the temple of the Holy Spirit. You can use that to
you give glory to the Lord. Okay? So commit that the church needs, it is more blessed to give than to receive. Lagi natin tandaan yan. Higit na blessed yung nagbibigay kaysa tumatanggap. Pero kung ayaw niya tumanggap, bigay niya sa akin. Okay? Hindi naman ibig sabihin hindi na blessed yung tumatanggap. Okay din naman yung tumatanggap. Pero higit na bless yung nagbibigay. So kung meron naman tayo, magbigay tayo. Amen? Okay. And the last is committed to soul winning. Siguro po kayo binging-bingin na sa discipling, sa soul winning. Tayo po ay sa buong taon last year, tayo ay paulit-ulit na sinasabihan na we have to win souls and make disciples. Amen? You have to multiply yourself. Hindi mo kailangang magdala ng sangkaterba. Ang kailangan mo lang ay magdala ng isa. Isa lang. And I am not challenging you to bring as much people to the Lord. Isa lang. Just I want you to have that goal, yung maging desire at commitment mo sa Lord sa oras na ito. We will be closing na po. I just want you na makipag-commit ka sa Lord sa oras na ito. Commit to the Lord that you will be going to bring one soul, at least win one soul for Jesus. Alam niyo po, ang Lord ay naghihintay. Ang Lord ay naghihintay sa napakaraming pangako na malamang binigay natin sa Kanya. Sino po ang sa atin ay nangako na si Panginoon? Amen, di ba? May mga ipinangako tayo sa Panginoon. Sino po ang hanggang sa ngayon hindi mo pa natutupad yung pangako mo sa Kanya? Hindi nyo na po kailangan sagutin. But this time, I just want you to focus on the Lord. You remain seated, close your eyes, and sa puso mo, kausapin mo ang Panginoon. Lord, ano ba yung mga pangako ko sa iyo? Travel back in time, isipin mo yung lahat ng mga bagay, lahat ng mga covenants na ginawa mo sa Panginoon. Isipin mo yung mga, yung bago ka magkatrabaho, ano ba yung pinangako mo sa Lord? Yung matagal mo nang ipinagpe-pray, ang bagay na to, nung sinagot ng Lord, ano nga ba yung pinangako mo sa Lord? Yung mga bagay na hiniling mo sa Panginoon, pero hanggang ngayon hindi pa nagmamaterialize at hindi mo pa nalalakaran. Alam niyo, ang Lord, sa dami-dami ng mga bagay na nilikha ng Panginoon, lahat ng bagay nilikha niya gamit lamang ang kanyang mga salita. Ang power ng bawat salita niya. Pero nung nilikha ka niya, ikaw, ako, tayong lahat, napagod siya na dungisan ng kanyang kamay. Nilikha tayo ng Panginoon na espesyal. Sabi niya, nung nilikha niya mga ibon, and it was good. Pero nung nilikha ka niya, sabi niya, it was very good. You are His masterpiece. Sabi ng Ephesians 2:10, for we are His masterpiece, created in Christ Jesus to do good works. Sa pagkakataong ito, gusto ng Lord na gumawa ka ng maraming mabubuting bagay para sa Kanya dahil ika'y nilikha niya. Can you just ponder in the message of this song? Make this song a prayer of your heart right now. Nais ko ipagmalakad sa buhay.
buhay na ibinigay niya sa'yo, ay ibigay mo rin ang buong buo sa Kanya. The Lord wanted to remind you today, gustong ipaalala sa iyo ng Panginoon kung gaano ka kagandang obra maestra, kung gaano siya napagod sa paglikha sa iyo, kung gaano kanya kamahal, kung gaano ka importante ka sa Kanya. At ang gusto ng Lord, yung buong buhay mo ibigay mo sa Kanya. That you commit your life to Him. That you give Him everything that you have. Yung oras mo, gagawa ka ng oras para sa Panginoon. Yung mga pangako mo, na mga napako na, you will work on it para maging realidad. Lahat ng mga pangakong ibinigay mo sa ating Panginoon, just remember all those. Nangako ka ba na magsisimba ka na lagi? Nangako ka ba na magde-devotion ka na? Nangako ka ba na mag-i-invite ka? Nangako ka ba na mag-i-encourage ka? Nangako ka ba na magta-tithes ka na? Nangako ka ba na lagi mo na siyang uunahin? Nangako ka ba na magiging first priority mo na siya? Nangako ka ba na dadalhin mo at sharean mo ang iyong pamilya? Kung ano man yung pinangako mo sa Panginoon, it is between you and the Lord. But today, hindi aksidente na ang topic natin is a call to commit. The Lord is reminding you to commit your very life to Him. Maging joy ng puso natin yung kaluguran ng Panginoon. This time, I will not lead you into prayer. I want you to utter your own prayers sa Panginoon. Put your hands in the place of your heart. At sa pagkakataong ito, mangako ka sa Panginoon. You pray and you talk to Jesus. Kung ano yung sinasabi ng Lord, yung hinihingi ng Lord sa iyo, yung commitment na gusto ng Lord na ibigay mo sa Kanya. This moment, you pray that particular prayer. Gawin mong personal ang prayer mo ngayon. The Lord wanted to bring you back to that moment na nangako ka sa Kanya. And the Lord wanted you to make a covenant to Him today. Gusto ng Lord na makipagtipan ka sa Kanya ngayon. The Lord will honor every words that you will say right in this very moment. Make a spiritual promise to the Lord. Hindi mo kailangan ng maraming pangako. Kailangan mo lang kahit isa o dalawang pangako sa Panginoon. Kailangan mo lang ng isang kaluluwa na ibibigay sa Lord for today, for this year. And I know the Lord is putting names into your hearts right now. Alam ko may inilalagay na mga pangalan ang Panginoon sa puso mo this time, because the presence of the Lord is here in this place right now. Sabihin mo, Lord, gusto ko sa taong ito, ino-offer ko sa iyo si, alam ko, Lord, tutulungan mo ako. You will give me the boldness to share you, to share your goodness. The Lord will give you the courage that you need. The Lord will give you the support that you need. Just make this time a covenant to the Lord. Hallelujah, Jesus. Lord, narinig mo ang pangako ng iyong mga anak. Narinig mo ang covenant, ang tipan na ginawa nila sa iyo sa gabing ito. I know, Lord, you are honoring all the commitments that your children have given you today, tonight, O God. Lord, salamat,
prusyado ng iyong makapangyarihang dugo ang lahat ng pangakong ito. I pray and I declare, Panginoon, that you will give them the courage, you will give them the strength, you will give them, Panginoon, the provision, everything that they need para matupad ang lahat ng mga commitments, mga pangakong ibinigay nila sa inyo ito. Lord, we are excited to hear how victoriously they will testify on these promises that they have made tonight. Salamat, Panginoon, sa iyong presensya sa aming kalagitnaan. Salamat, Panginoon, for truly, though we are faithless, you remain faithful. Though we are stumbling, you remain firm. Kahit na paulit-ulit kami nadadapa, kahit na paulit-ulit kami tumatalikod, lagi ka pa rin nakaabang ang iyong dalawang kamay para kami yakapin at ibalik sa iyong presensya. Salamat, Lord, sa iyong pagmamahal. Salamat, Panginoon, sa total commitment na meron ka sa amin. Salamat, Panginoon, dahil hindi ka nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Salamat, Panginoon, dahil una kang nagmahal sa amin. Truly, Panginoon, words are not enough to ever express how much we love you and how much we honor you in our lives, oh God. Thank you, Lord, for reminding us tonight that we really have to commit sa inyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil alam ko, O Diyos, na ang lahat ng aming mga pangako ay sinelyuhan ng iyong banal na dugo. Salamat, Panginoon, sa gabing ito. Truly, Panginoon, tagumpay ka sa buhay namin lahat. Lord, sa iyong pinakamataas na papuri, parangal at pagsamba, in the mighty name of Jesus, this we pray. Amen.